Kaya pala mga sidik, marhaba, welcome back again sa ating channel. So sa araw na to ay pag-uusapan natin yung tungkol sa ating mga manok. So meron namang nabawas na isa sa ating mga alaga. So this time hindi siya namatay sa sakit, kundi siya ay na heat stroke. So dito nakalagay yun eh. So nung time na yon ay lumabas kami at meron naman tubig. Kaya lang ang nangyari ay yung tubig na inilagay ko ay naitapon. So nagkataon, so itinapon nila kasi tatlo sila magkakasama. So ang temperature nung time na yon ay hindi ako nagkakamali 42 to 45 degrees Celsius. So nagpunta kami sa LTO para i-renew yung aking ORCR. So ilang oras ding nawala. Anong pagbalik ko, ayun na, tirik na siya. So tatlo silang magkakasama. So sa init nga ng panahon, dahil siguro doon ay medyo may kainitan ng area, so nangyari ay yung isa inabutan ko na lang na naghihingalo na. So halos wala ng buhay. So ni-revive ko pero wala, hindi na na-revive. Yung isa alhamdulillah ay medyo na rin, pabigay na rin. So hindi na makalakad, naglalambot. So yun ang naagapan ko, piniliguan ko. So binigyan ko ng hangin. So yun, na-revive. Tapos yung isang lalaki na kasama nila, so hingal kabayo na rin, munting na rin mamatay. So yun nangyari. So sa init ng panahon ay hindi lang tao ang naiinitan talaga. Katulad ngayon, no? Hingal kabayo na si Reda, oh. So mamaya paglinis tayo, paglinis natin ang kanilang kulungan ay paliliguan natin sila. At least 2 times a day pinapaliguan ko sila. Ay, hinihingal na, oh. So yun. Yung isa, alhamdulillah, naagapan natin. Dalawa pala sila na naagapan. Yung isa wala, matay na. So inilibing ko na siya nung kasi yung mga alaga ko talaga hindi ko naman kinakain eh. Ibang panood ko na nagbablog, pag na-heat stroke ay niluluto pa. Tayo hindi ganun. Hindi natin makain yung ating sariling mga alaga. So yun nga, hindi lang tao ang nainitan kundi ang mga hayop. Sa sobrang init ng panahon, sila ay na-heat stroke din. Tulad ng mga aso, manok, lahat ng klase ng hayop na initan. So yeah, isa yung sa mga alaga natin yung tinamaan ng heat stroke. So ngayong araw ay maglilinis muna tayo, tapos paliliguan natin sila. Okay, let's start. Okay, so tayo maglinis ng kulungan ng ating mga alaga. So lagyan natin ang nagagamit tayo ng tubig. Ito yung atin na ginagawa natin araw-araw para linisin at linisin ang kanilang kulungan at sila'y kulungan. Importante kasi na nalilinisan yung kulungan nila at least 2 times a day. Sa umaga, isa sa hapon. Okay, ito pa rin yung malinis yung kulungan para malinis sila sa sakit. Pagka madumi, may tendency na
Karoon sila ng sakit dahil yung mga langaw na ilalapit yan, naaamoy yung lalapitan, mag-iwan ng disease, ng virus. Kaya naapektuhan yung ating napaka-importante na lagi silang malinis para yung pakiramdam nila maging malusog at masigla sila. Tulad din sa tao, kung ang bahay madumi, hindi ka komportable. Kung madumi yung bahay, hindi ka komportable. So, ganoon din sa manok. Kailangan, tulungan nila ay malinis. Kapag magigitlog na itong mga ito, kailangan lagi silang fresh. Lagi silang kondisyon. Kaya lagi dapat malinis yung kanilang tulungan. Ito nga pala yung ating new breed chicken. So, nangipag na sila. So, gagawa natin ito ng vlog. At isa-isa kong i-introduce sa inyo kung anong klaseng breed itong mga malaki. Kaya ito si Red. Si Red na lalaki natin na rooster na Rhode Island. So itong tatlo na to, ito yung tatlo na yan. Yan. Ayan, pinapaligaw ko na yan. Ayan yung mga bagong breed natin na hen na kasalukuyan ng itlog. So, sunod topic natin yan. Ipakilala ko isa-isa. So, nag-start na rin silang mag-lay ng egg. Pakikita ko kung anong klaseng egg meron sila. Anong kulay. Ayan. So, kasama nila si Red. Ang ating Rhode Island na si Red na rooster. Okay. So, ngayon umaga, hinihingal na sila. Kaya kailangan na natin silang taliguan. So, sa umaga, isa sa mga bandang alas 12, alam ko na paliguan din natin. Matatanungin niyo kung sinisipo naman, base sa experience ko, hindi naman. Dahil sobrang init, kaya kailangan natin silang maging na-preskohan. At meron naman silang ininom na vitamins na hindi na siguro sila sisipunin. So, yun ang minumonitor natin. Iniis ko kasi baka mamaya ay ma-stroke din. Sayang naman. Mga breeders na natin to. Kung anong isang bumigay natin na decal brown. So, dito din yun. May itsura ng ating decal brown na bumigay. May itsura ng decal brown natin na bumigay na breeder na rin. Sayang. Nakakapanginayang. Ito ay inaalagaan natin ang gusto. So hindi natin hayaan ma-heat stroke tong mga to kasi nangitlog na to sayang naman kung ma-heat stroke din, kaya gawin natin ng paraan. Okay, i-vlog natin yung susunod sa yung taas. Hindi naman tayo sa baba. So yung ating dalawang decal brown tsaka yung hen na rooster na decal brown din. So natin, linisin muna natin yung kulungan, tapos papaliguan natin. Ito naman yung ating white leghorn. Ito yung ating white leghorn na
2 years old. Yung ating white leghorn na 2 years old. Ayan. Alas patapos na tayo. Yung kanilang naglilinis ang kanilang mga kulungan. So paliguan na natin si white leghorn na rooster. Ito yung mga kapatid nung namatay. Yung na-stroke. Dalawang decal brown at isang decal brown na rooster. Paliguan natin. So hinihingal na sila. Kailangan na paligo. Okay, basta tayo. Sa iba naman ang linisin natin. Yung si Reda naman yung ating paliguan. Ito ang ating talisain. Linisin natin yung kulungan at paliguan na rin. Pressing. Hello, Reda. Nangit na siya kahapon, kaya din siya mag-itlog. So, din siya araw-araw nangingitlog kasi may edad na. Wala na siyang kasamang rooster. Kahit wala na siyang kasamang rooster, nangingitlog pa rin. Ito yung makulit na talisain. Ayun, Reda. Take a shower. Sarap. Okay. Talisain na rooster. Tawaran ito kayo. Palit siya, yung amalos ko siya na ano pa eh. Ilahe kasing Texas eh. Ganda na kita. Texas sa 3,000. Texas sa 3,000. Okay. Ayos na. Ayos. Tayo sa loob. May mga ibang manok natin nandito sa loob. Ito mga yung mga rooster na anak din ni Reda. Ito una-unahan natin na manok. So hiniwalay na natin kasi para hindi maagaw yung pagkain na pinapakain natin sa kanila ay hindi pinapakain sa mga hen. Isa, dalawa, tatlo. Isang ano yan? Isang Rhode Island sa dalawang decal brown. Decal brown na rooster. So pinapaligawan din natin sila sa minute. Ano na rin sa loob. Ibang init. Yung wall dapat. Basa yung wall para wala init. Basahin natin yung basahin natin yung wall.
malilesen yung ano, malilesen yung init sa kwarto. Sobrang init. Ito yung ano, ito yung sila yung kasamahan nung night stock. So dati nandun sa labas, tilikat ko na rito. Ito yung kasamahan nung night stock natin naman. So hindi na natin nilipat para hindi na maulit yung ano, nangyari. Hindi na sila mainitan. Sila. So bali sila makana natin ng kasi tatlo lang dati. Yung Decal Brown, yung Rhode Island, tsaka Decal Brown na roster. So sinama na natin yung isang Rhode Island, kaya tatlo ulit sila. So dalawang Rhode Island na, tsaka isang roster na Decal Brown. Okay. Hindi ba natin? Good. Yes. Last but not the least. So ito naman kalapati natin yung ating lilinisin. Ayan. Meron tayong dalawang kalapati dito na isang pares. Ito matagal ko ng kalapati ito. Yung puti na yan, matagal na yan. Siguro mga 53 years na yan. Ito bago lang to. Kasi nga yung partner niya namatay. So partner yan, hihintay ko lang na mangitlog. So bata pa kaya hindi pa nangitlog eh. So sa ngayon, ito yung pinapakain natin sa ating mga laying chicken. So yung mga nangingitlog natin ng mga hen. So ano siya? Chicken laying pellet. So nag-ship muna tayo sa ngayon. Dati ang pinapakain natin is duck laying pellet. So kasamantala gumamit muna tayo ng chicken laying pellet para hindi maapektuhan yung kanilang pangingitlog. So sa duck laying pellet nangingitlog naman sila doon, kaya nga lang dahil tagaraw ngayon ay himinto. Pero nung nagbigay tayo ng chicken laying pellet, nag-start na naman sila mga itlog. Pero sa mga rooster natin ay duck pellet pa rin ang pinapakain natin. Ito lang tayo sa mga chicken natin, sa mga hen. Chicken hen natin yung bibigyan natin ng chicken laying pellet. Okay, pakain na tayo. Yan. Kasalukuyan na silang kumakain. Yan. Kaya na. Yung ano, isa nating new breed of chicken. Ayan, nakaupo na. Magigitlog na yan. Mobile na siya. Ayan, hingal kabayo talaga. May paligon ulit natin pagka trika ng araw. Para mawala yung hingal. Ayan. Kakain na sila. Ating kalapati. Si Reda. Si Reda nang itlog na yun kanina. Nakakuha ko na itlog niya. Ito. Nakakadalawa na tayo. Dalawa na yung nakakaratis natin. Si Reda. Natapon niya yung pagkain niya eh. Dito sa loob, kumakain na rin. Okay. Dito na natin katapusin yung ating vlog.